Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Taytay Tiange. Yes, malapit lang po kasi ako rito sa Taytay Tiange. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang Taytay Tiange bago pa po magkagulo pag naibigay na ang bonus, 'di ba? Dahil magkakaroon na naman ng maraming mga sale po dyan at maraming mga pupunta po dyan at magsisiksikan tulad sa Divisoria at sa Baclaran. Dyan din po sila kumukuha ng kanilang mga paninda guys. Kaya kung may time kayo mag-visit, pumunta kayo dito sa Taytay Tiange. Pong kalsada rito, kapag dating ho ng bago magpasko, siguro mga after November 15, ayan, marami rin hong mga nagtitinda dyan dito sa kalsada na yan. So, punong-puno po yan. Ayan, nakikita nyo po, makikita ang Tiange sa may Club Manila East. Tinatawag po yung bagong palengke. So, pag sabihin nyo lang po sa jeep o kaya sa taxi or kung ano man, Taytay Tiange lang, alam na po nila yon. So, ayan po, marami po silang mga stalls. Ano po yan? Halo-halo po, may pambata, pambabae, pammatanda, panglalaki, mula pambahay hanggang panglakad. Meron din ho silang mga sandals din, mga slippers, mga sapatos. Meron din pong mga pang sa bahay. Okay? So, madami po yung pagpipilian. Ayang tabi rin ho ng kalsada. Pagdating ho yan ng malapit na ang Pasko, punong-puno po yan. As in, sobrang traffic. Marami naman pong parking spaces, kaya lang sa sobrang dami rin ho nang nagpupunta dyan, talagang nagkakaubusan din ng parking spaces. Maluwag na maluwag pa nga sa ngayon kasi wala pa nga bonus, hindi pa nga naibibigay ang bonus. Pero pag papalapit na po ang Pasko, Diyos ko, ang daming tao, kaya mag-ingat rin tayo sa mga mandurukot po dyan kasi dagsaan din po sila kapag siksikan na po yung mga tao. Masusulit nyo rin naman po yung mga mabibili nyo kasi mga matitibay din po ang gawa at mga mura po talaga. Ayan, may mga belts, may mga relo at kung ano-ano pa. Meron din po mga pambahay dyan like yung mga kurtina, bedsheets, doormats. Meron din po silang mga overruns. Ayan, yung ipapakita. Ayan. May mga big sizes rin po sila. Yung mga yan, pang overruns. Yung nakikita nyo po, papunta po tayo sa mga overruns area. May mga makakainan din sa mga magugutom. Don't worry, marami rin po. Ayan, kung nakikita nyo may mga maliliit po na mga stalls dyan, mga kiosk. Pero may area po na puro kainan din, makikita nyo. So, yan yung mga sample po ng mga makikita nyo sa loob ng Tiange. Yan po yung sa overruns. Murang-mura lang po dyan. So, makakabili kayo dyan ng mga t-shirts na mga 100, mga ganun po. Maaga rin ako nagpunta dyan, kaya medyo maluwag-luwag pa talaga. Makikita nyo, wala pang masyadong mga taong nagpupunta. Pero ready na ang Taytay Tiange sa bigayan ng bonus. Ayan po yung mga pwede nyong mabili, mga panglakad. Usually mga panglakad po ang marami dito at napakaganda. Yung mga nabibili nyo sa Shopee at saka sa Lazada, dyan rin ho sila namamakyaw. Kasi halos lahat ng bumibili po dyan, makikita nyo ang lalaki ng mga bags, ng mga bit-bit nila pagkagaling sa Taytay Tiange. Dahil sinusulit na nila ang punta dyan. Iikot-ikot lang po tayo para ipakita ko sa inyo yung iba pang mga stalls sa likod. Kasi yun yung hindi madalas makita ng mga tao kasi ang nakikita lang ay yung sa harap. Ito po yung likod ni area. Bago po kasi ito, nagdagdag sila ng stalls sa likod. Ayan. Kabubukas lang po nila. May mga big sizes rin. Dahil nung mga nakaraang mga taon, nakikita namin puro pang slim lang yung mga madalas na binebenta nila. Pero ngayon, madami na akong nakikita na 4 plus size na mga na mga damit. So, kahit sino na po pwede pong makakuha po dyan, makapili po ng mga damit. So, kahit anong size pa kayo, at makakakita kayo ng para sa inyo. Yung mga usong-usong damit, andyan po silang lahat. Mga dresses, mga
coords na tinatawag at kung ano-ano pa po. Ang dami po bata, teenager, andyan po lahat. Ito naman yung nabanggit ko kanina ng mga kainan. So, puro stalls po yan ng mga kainan. Kaya may area din po tayo na pwede kayong makachibog kapag napagod na sa kagagala at kapipili at kabibili ng mga paninda nilang mga damit. Andyan po silang lahat. Mga naman din po sila, mga affordable din po at marami pong pagpipilian. Pagkatapos yung makakain, ayan, sa tapat ulit, pwede ulit kayong mamili ng mga damit kung hindi nyo pa nabili yung mga gusto nyo pang bilhin. Ayan, nasa likod lang ho tayo ha. Kasi yung sa harap po, makikita nyo po, mas marami pa ding paninda doon. Pero inikot ko po kayo dito sa likod kasi ito yung hindi madalas makita. Pero ang nakita ko, ang gaganda ng kanilang mga paninda rito. Dito nakakita ako ng pwestuhan na ang syala, ang social, ang gaganda ng mga paninda nilang mga dresses. Talagang pangmalakasan nga, kumbaga. Ayan no. Ang dami na ngang namimili kahit masyado pang maaga. Para kang nasa mall, pag pumasok ka dito sa loob ng shop nila, may chandelier pa silang social. Ayan, ang dami nang namimili. Siguro mga nagtitinda rin yan sa Shopee at kung saan pang mga online shops na online selling din sila. Yan yung sinasabi ko sa inyo na medyo mga pang big sizes. Ayan lang yung kainan. Isang buong stall din siya, isang buong hilera. Ayan yung mga big sizes na mga dresses. Ang dami, ang gaganda pa ng mga designs nila. Sana kapag may time kayo, makapunta na kayo kaagad dito bago pa maubos at dumagsa yung mga mamimili dito kasi ngayon makakapili pa talaga kayo ng mga magagandang designs, magagandang colors at makikita mo pulido yung mga tahi nila, tas murang-mura pa, sulit na sulit talaga. Palabas naman po tayo ng main road para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo na labasan lang na madami rin talagang nagtitinda. Pero napansin ko, ang gaganda din ng mga paninda nila dito sa likod. Para sa akin ha, mas magaganda yung mga designs na nandito sa likod kaysa dun sa mga nasa unahan. Nasa harap talaga ng mga pwestuhan. Ayan yung mga pambata ang dami na nilang, may mga bago pa nga silang mga stalls dito. Ang gaganda rin. Yung mga nakikita ko sa Shopee, andito na rin silang lahat. Ang gaganda pa ng mga mga designs. Makabago talaga yung mga usong-uso andyan. Ito yung bagong pwestuhan dito. Nagdagdag sila. At meron na talagang takip. Yun nga lang, pag nagpunta ka talaga sa Tiange, hindi talaga siya aircon. Medyo mainit. Yan, maaga-aga pa ako nagpunta dyan, alas 9. At natapos ako sa pag-iikot ko ng alas 11. Mainit na, kaya magdala kayo ng pamaypay o kaya yung small electric fan. Magdala rin ng water para habang namimili kayo, meron na kayong pang inom-inom para hindi kayo ma-dehydrate. Ayan, mga social na nga sila, may mga pamanikin pa Ang ganda. Ayan na po yung main road na sinasabi ko. Ayun, galing tayo kanina sa likod na ang gaganda ng mga paninda doon. Kaya i-check nyo rin yung sa likod. Wag lang kayong magbase yung sa harap. Kasi mostly ang mura yung nasa likod. Yung mga nasa harap, yun yung mga medyo mataas yung mga bigayan nilang presyo. Ayan ang gaganda. Ayan yung mga dating stalls naman. Kainan po din to. Kaya hindi kayo magugutom dito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga stalls na malapit lang sa main road. Yung pinaka, ano ba tawag dito? Unahan ho dito sa may Tianggean. Ayan, makikita nyo, ang dami rin nilang mga paninda.
Actually, dito sa labas na area lang yung pinakita ko sa inyo. Pero sa loob po niyan, marami po yan. Samot-sari po, tinitinda nila. May mga underwears din, may mga socks, mga bimpo. Lahat ho, pang lalaki, pang babae, pang bata, pang teenager, pang matanda. Nandiyan na po talaga lahat. So, ang kulang na lang talaga, pera. Dahil mauubos ang pera mo sa kabibili dahil sa sobrang dami ng pagpipilian at magaganda po lahat. Kaya i-budget niyo po pag nagpunta kayo dito. Pero kayang-kaya naman yan. Murang-mura lang din at marami kayong mabibili sa inyong dalang pera. Tingin-tingin lang po kayo dito sa aking mga ipapakitang videos at ilalagay ko sa description box yung schedule po pala ng kanilang pagbubukas at anong oras ba sila nagsisimulang magbubukas at anong oras sila magsasara. Iba-iba din po palang pangalan din yung mga ano na yan, mga stalls na yan, yung isang bloke. Ganyan, iba-iba pong pangalan nila ng mga tiyanggian. So, may kanya-kanya po silang schedule para at least pag punta nyo, marami kayong mga panindang makikita, di ba? Marami kayong pagpipilian, hindi yung marami ang nakasara. Nangyayari po kasi yan. May mga araw din po kasi na nakasara sila. Sayang naman kung galing kayo sa malayo, tapos pagdating nyo nakasara, wala kayong masyadong mabibili, di ba? So, ilalagay ko sa description box yung mga schedules po nila ng pagbubukas para at least masulit nyo nga yung pagpunta nyo dito sa Taytay kasi nga medyo may kalayuan pero okay naman, sulit na sulit talaga. Mga bags din, slippers, mga sombrero at kung ano-ano pa. And then sa tapat to naman yan, ito ay may makikita kayong mga doormats. Ayan, at saka yung mga panglagay sa sofa, may mga laruan, may mga baskets, mga natives. Ayan po yung mga mapagpipilian nyo rin. That's it, Pansit guys. Yan muna yung gala natin for today. I hope you like my video. Please like and subscribe at mag-visit kayo dito sa Taytay Tiangge. Thank you. Bye-bye.